Nasa Roma, mababa siya sa 3:10, 12, 23. Roma. Matay ang tao. Ang naging kwan po natin, kalagayan sa harapan ng Diyos, hindi tayo naging matuwid. Hindi po ba? Hindi tayo naging matuwid. Sabi niya, sapagkat ang lahat, ito. Gaya ng sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, di po ba? Wala kahit isa. Wala daw nakakaunawa. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Pangalawang tanong naman po, ayon sa unang tatlong talata, may mga tao ba na walang kasalanan? At bakit? May mga tao daw po ba na walang kasalanan? Wala po. Wala. Di ba sabi nga, walang matuwid. Oo, wala kahit isa. Bakit? Dahil na rin sa kasalanan ng ating ninunang Adan. Mayroon bang malaki at maliit na kasalanan? Meron. Sa tingin niyo po, mayroon bang malaki at maliit na kasalanan? Kung nakagawa tayo ng kasalanan? Sa akin po parang pantay-pantay lang. Pantay-pantay lang. Kasi po ang kasalanan. Maliit, malaki, kasalanan, di ba? Kasi sa mata ng Magnakaw Diyos, ka ng piso o ng malaki kasalanan. kasalanan pa rin yun sa Diyos. Ang maganda, huwag kang gumawa ng kasalanan. Pang-apat, batay sa huling talata, isulat ang lahat ng ibinubungan ng kasalanan. Ayan, makikita mo dyan yung mga kasalanan, sa unang Korinto 6:9-10, pwede mo siyang isulat dito, ayan, pwede mo siyang sagutin. Ay, ito pala yung mga kasalanan. Makikita mo, di ba? Baka makita mo meron ka nun. Baka makikita mo, ay, meron ako na to. Tatanggalin ko na. Di ba? Sa mga kasalanan, di ba? Matatanggal natin ngayon kasi itong pinag-aaralan po natin, pagtutuwid po ito pagtuturo kung paano po tayo magiging mabuti sa harapan ng Diyos. Sabi nga, tao, di may iwasan kasalanan. Minsan, Oo. natutukso gano'n. Natutukso. Nadadala sa Kaya nga. Pero meron pa rin tayo na binigyan ng Lord ng pagkakataon na kung tayo makagawa po ng kasalanan, hingi lang po ng tawad sa Panginoon. Tapos wag na talagang balikan. Diba? Kasi wala na nga ipapako sa krus. Kasi minsan lang namatay ang ating Panginoon at nabuhay. At buhay. At wala nang pwedeng makagawa nun. Yung mga gumagawa nun, ano na lang yan. Nagpapahirap na lang sa katawan. Panglima, kung sakaling haharap ka sa hukuman ng Diyos sa mga oras na to, ano sa palagay mo ang kanyang magiging hatol sa'yo? So, Mel, ano sa palagay mo? Magiging hatol sa'yo ng Diyos kung haharap ka ngayon? kulong. Ano sa palagay mo? Pinatawad o Kasi po ang Diyos naman po natin, di naman po tayo matitiis. Magkasala man tayo, mapapatawad din naman tayo. oo, lalo na kung nagpatawad tayo. Not guilty. Pinawalang sala. Pinawalang no? sala. Kasi pinawalang sala ka talaga, lalo na kung humingi ka nga ng tawad at hindi ka na nagpatulong. Hindi naman din po hayaan at dinako nga po niya lahat ng kasalanan natin. Kaya nga po siya napako sa Diyos. O pang-anim, alin sa mga nakalista ang iyong kalagayan? Ito po, isa-isa, makasalanan, walang pakialam, relihiyoso, handang magbago, kailangan ng tulong, kaunti lamang ang kasalanan, walang katiyakan. Ano sa tingin niyo kayo dun? Handang magbago. Handang magbago, amen. Ikaw, Arnel. Handang magbago, ikaw. Handang magbago, tama. Kasi po, hindi naman po tayo perfecto, di ba? Sabi nga, walang matuwid, wala kaysa. Hindi man madaling magbago, Pero gusto mo magbago, handa kang magbago, di ko ba? Kasi kung makasalanan, ibig sabihin nun, parang nandun ka pa rin sa kasalanan mo. Diyos, parang ayaw mo Oo, parang ayaw mo umanib sa kanya. So, handang magbago, yun ang gawin natin. Handang magbago. Para tayo ay baguhin ng Panginoon, ibigay lang natin po yung buhay talaga natin sa Panginoon. Tsaka tanggapin po talaga natin siya ng totoo sa puso natin. Kasi pag tinanggap po natin si Lord sa puso natin, asahan nyo, kikilos po siya sa atin. Diba? Makikita nyo, magiging magaan buhay natin. Makikita nyo, unti-unti na lang. Uy, totoo pala. Binabago ako ng Panginoon. Dating ganito ako, ngayon hindi na. Dating 10 beses akong naninigarilyo, o 10 steak, ngayon 5 na. Hanggang sa naging 3, hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 1.
Ako may testimony ko. Ako, bago ko, kung makilala ko si Lord, meron akong nagiinom ako, nagsusugal. Tong-it, gusto ko yan. Testimony ko lang po kung paano ako nabago ng Panginoon. Alam mo ba, inuuna ko pa yung magsugal kaysa pakainin yung mga anak ko. Hanggang sa isang araw na nakilala ko na si Lord, na tama naman, di ba? Kasi nga, andyan naglilingkod ka sa Panginoon, tapos ganyan gagawin mo. Di ba, nakakahiya naman sa Panginoon. Kaya, kung ibibigay mo sa Lord lahat ng mga gusto mong ipabago, ibigay mo. Kasi si Lord po ang magbabago niyan. Hindi po natin kayang baguhin yung sarili natin. Pero pag sinuko natin to sa Lord, ng buong puso, taas may kamay mo sa Lord, Lord, inibigay ko sa iyo to lahat ng bisyo ko. Tanggalin mo ko. Di ba? Siya mismo mag-aalis sa iyo. Sa akin, bakit ayoko nang magsugal? Tapos naisip ko na, kaysa masayang yung pera kong ipang susugal, dahil pangkain na lang ng mga anak ko, di ba? Nabusog pa. Sa alak naman, magkano ang alak ngayon? 50? 65. Magkano isang kilong bigas? 57. 57. Hindi may isang kilong bigas ka pa. Diba? May pang toyo ka pa. Yun po ang kainaman ng wala tayong bisyo. Kapag ka po talaga 100% sinuko natin sa Panginoon at tinanggap natin siya ng buong buo sa puso natin, babaguhin po nito ang buhay natin. Amen? Dahil syempre yung alak, kaysa alak bilhin mo, bigas na. Kakain pa yung pamilya. Ayun nga, dati po ako lakas po ako uminom ng alak nun eh. Ngayon, Ayan, hindi na. mas maganda, ibigay mo pa yan lahat kay Lord. Diba? Unti-unti, Yung babago. bisyo ko na lang po kasi ngayon eh, yung galing ko. Bigay mo rin niya kay Lord. Ba't si Kuya Eli, naninigarilyo din yan. Dati. Brother John, naninigarilyo kayo lahat. Ako si brother eh. Bakit nawala? Kasi nga po, binigay niya. Hindi, Ngayon, naisip tayo ko rin po. kasi pagkakasay dito na alak. Yung siguro, Nagsas 30 pesos po. ako na, nagsasabo pa ako. 30 pesos mo lang, isang araw lang yung isang kalat. Hindi po, inaabot na po ng kinabukasan. Ngayon, Dalawang araw. ngayon, ibigay mo yan kay Lord. Sabihin mo, Lord, ayoko na pong magsigarilyo. Alam mo bang gagawin sa'yo ni Lord? Alisin niya yung pagka gusto mo sa sigarilyo. Magugulat ka na lang, ayaw mo na. Sweetness. Ako nga, alak. Dati gusto ko yung alak. Hindi ako napapaitan. Pero sabi ko, Lord, kasi ano natin siya pang... Papalibagong lang sa po kasi pag natanggal na. Aalisin niya. Ako dati, shabu naman. Siya, shabu. Malakas. Nagbibilang na ng Nagtitinda lang ako ng shabu. Nagbibilang na siya ng langgam. Kami na naglilingkod Araw, sa gabi. Lord, may mga testimony po kami na Mas patindi akin kasi totoong binago kami ng nasaksihan Diyos. nila yun sa akin. Oo, siya, kapitbahay namin siya. Nagba-Bible study dun sa bahay. Narinig niya. Nagbibilang na yun ng langgam. Yung parang magagano na siya. Oo po. Masisira na ulo niya dahil sa Dahil drugs. sa droga kasi. Ginawa kong pagkain yun eh. Maya. Mabuti ang Diyos. Sabi ko, Lord, may pag-asa pa ba ako? Kasi parang gusto ko magbago, hindi ko alam kung paano. Sabi ko, kung tutukan Diyos, paramdam mo sa akin. Kasi nga, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Kasi lahat ng reliyon, nagsasabi sila na sila ang totoo. Sino ba ang reliyon na lalapitan ko? Para ma-save ako, doon ako mabalik sa'yo. Yun, nung sila, ito nga ang born again, dito ako dinala, sabi sa akin, hindi naman reliyon na makapagbago sa'yo. Relasyon mo sa akin. So, yan, sinuko ko kasi kung ako lang, hindi ko kayang magbago. Babalik at babalik ako. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako. Kailangan po talaga ng tulong. Kasi kung hindi mo tutulungan, babalik lang din ako. Paano ba? Usapin mo yung Panginoon. Spirit Ganito gawin mo sa akin. Magbasa ka ng Bible, tapos mag-fasting ka. Pagkayari nun, lagi kang umaatin sa church. Iwanan mo na yun dati. Sakto-sakto nga po pag umuwi po ako sa Magi. Oo, di ba? Di ba po, natanaw ko pa ako sa Mibayog. Kababa ako ng puno pa ako dito. Tapos tanggapin mo ako.
pinakauna-una. Ni Lord. Sabi niya, Tanggapin mo sa tanggapin mo ako ng buong buo. Yung puso. Upang ang kaligtasan ay mapasayo. Di doon, tinanggap ko sa John 3:16. Bakit pa? May Tinanggap. Biblia dyan eh. May Biblia ka dyan. Basahin mo yan. Mas lalo mong makikilala si Lord. Doon Alam na. mo ba kung ano yung nararamdaman mo ngayon, Arlen? Inuuhaw ka. Parang nauuhaw ka. Di ba? Kasi yung nakita mo lang kami, ibig sabihin yung espiritu mo natutuwa. Tsaka minsan, tumulong ka sa church, di ba? Oo. Palad dyan. Hindi ako nung nagpo-flooring. Nung nakita ko po kasi nung sila Michael. Michael, sila pastor, nabubuhay pa si pastor nun. Nagpunta po kasi ako nung kila Kuya Michael na asawa natin. Pagbalik kong gano'n, nakita ko nagpo-flooring, sumilip pa kang gano'n. Sila bro may ikaw, makatulong. Ginawa ko yun, tumulong ako ngayon, nagpo-flooring. Tinulungan ko na sila para matapos na sabi ko baka ako gabihin ko. Dahil paputol-putol po kasi yung pagbubuhasan ng brother na. Doon lang nakitaan ka na ng Diyos ng mabuting puso. Kaya gusto ni Lord yung pamilya niyo talaga masave. Tapos binaabutan nga po ako sa'yo ng pera noon. Sabi ko okay na po ako. Kahit merienda na. Oo. Yan. Yan, merienda kami doon. Kung nagpabili sa akin ng soft drinks. Ay dito, nagkukuha sa akin si pastor sa mitinda. Tsaka nakatira nun. Dito. Dito na rin po yata kami. Ay, dyan na ba Sa kabila. Ay, dyan po kami sa kabila. Ano brother, sa kabila kami na. Nung papunta ko rin. Pag gano'n. Kasi nandun pala kami nakatira ng brother sa Mexico. Yung iglesia yata yung may-ari naman nun. Diba ito brother yung pala, pag dinaretso ka doon, di ba meron baka meron doon. Yung malapit doon pala Hitler. Yung malapit sa tower. Di ba dati doon kami nakatira. O yun, alam ko rin na May iglesia. iglesia po yun taga-pan ko yata yun. Kaya Jeric, yung meron po lote dyan. Ayun. Yan, hindi yan, talagang tinatawag ka ni Lord. Kaya pagpatuloy ka. Kaya pag nanghina ako, doon ko lang naalala yung Diyos. Yung kapangyarihan niya. Ay, totoong may Diyos kasi nga, pinaramdam sa akin panahon na yun. Saka nabago. Ang bago. Dati po kasi nung nag-iglesia pa ako, iglesia po ako dito sa may Iglesia din ako. lokal ng Arcadia. Dito pa sa may lokal. Eh, nung last 9 to ako, nagkasaka nga po kami sa bukid nun. Oo. Eh, maaga po kasi kami lumalabas, mga 5. Madilim pa lang, nasa bukid na kami, nagbibigis na kami ng palay. Di ba nga brother, pagka sumasapaw na yung palay, hindi mo na siya pwedeng galawin. Dahil uga-uga na yun eh. Pagka nagalaw mo, mamamatay ngayon yan. Kaya ang gagawin namin nun, yung katatanim pa lang yung palay, ganyan pa lang kalaki. Lulutungan na namin. Ano na. Dadamuhan na po namin yun. Kasi pag umani na yan, ayun. Ang daming palay. Doon may blessing. Oo po. Maaga pa lang po. Pero at least sa iglesia ni Cristo, nag-focus din pa na siya. Then mas lalo na ngayon, mag-focus ka sa Lord. Hindi, ang gagawin ko po sa, Ano? ang ginagawa ko po nun, bago ko naman ako nun, pagka tinawag po ako nung nagsama po sa amin sa iglesia, kapitbahay lang po namin, bali pinakaam po namin sa bukid. Oo. Bago naman ako pumunta ng bukid nun, sasamba muna Nasaan ako ba ka nun. muna? 5 hanggang bago mag 7 lang yun. Isang oras lang may git yun. Minsan 7. Pagka marami dumating ng mga sumasamba. Baka ba nagtatrabaho yun? Sasangitan po. Sangitan, panggabi. Panggabi po. Panggabi, tapos uwi mo ngayon, ano? Magkano yung sinasahod mo? 500. Hindi, kailangan palang papahinga ka. Pagka may time ka, Hindi po, mag-church ka. Pagka ganitong oras po, hindi naman pag ako nakakatulog. Oo, kasi nga ano. Depende na po sa kanya. Pagka lalo na ako naantok na, yun na yun. Pag nakawala na ako naantok, talaga nakahiga na ako dyan. Bukas 8:30 yung church. Subukan mo. 8:30 po ng umaga. O, di ba, uwi ka ng anong oras na ngayon? Kuya, 10. 10, makatulog na siya. Hindi po, anong oras po pwedeng umabot ko sa kanya? Pwede naman. Alas 10 naman yun. Eh yan po, pwede na hahabol Pwede lang ka po naman sa- humabol, at least nakikita sa'yo ni Lord na sinisikap mo. Ang paglilingkod, sakripisyo din. Pwede po yan, Kasama. hahabol. Hahabol na lang po.
tulad namin. Talaga pilitin nyo yung sarili nyo na lumapit sa Lord. Dahil yung blessing para matanggap nyo. Kasi hindi naman Sakripisyo pwede yan. yung... Tututukan mo eto na talaga yung, siya. Ito na yung blessing, ayaw nyo pa abutin, di ba? Ito na yung blessing, ayaw nyo abutin. Bakit? Kasi ayaw nyo Blessing lumapit sa to. kanya. Magkaya po niyan. Nag-apply po kasi ako ng motor. Mm. Di ba nga po yung motor ko nakabata po kasi. Di ba sabi nga sa brother, pagawain nga. Oo. Ayun, may dumating po kasi motor na ilalabas ako ngayon. Ay, yung sinakyan ko sa'yo, nabatak na yun. Opo. Pero meron po ako nakapalit na dumating. Oh, di ba? Ano ba? O yun, hihingi mo naman kay Lord ngayon ng panghulog yan talaga. Nakailangan po talaga na magkaroon ng dire-diretso yung trabaho. Dire-diretso yung trabaho. Pagka nasa Lord kayo, dire-diretso. Kailangan natin ng Panginoon kasi siya lang yung nagbibigay.